So ito na. Mga kababayan, yung ating unang pag-uusapan ay patungkol po dito, mga kababayan, no, kay Jinggoy Estrada. Patay ka diha. Nako, mga kababayan. Kung naalala ninyo mga kababayan, di ba? Merong inilabas si Ramil Madriaga na meron daw siyang hinatiran na 2 senador at 4 na congressman. Kung naalala nyo po mga kababayan ay nako. Kasama po mga kababayan ngayon sa ebidensya na bagong ebidensya na inilabas ni Madriaga, mga kababayan. Sir Henry Hilo po at kay Jewel Ferrer, may galab shoutout, and kay Acosta Adventure, Mariam Tomas, and kay Resty Santiago, Hilo po, and Maria Fipaliso. So ngayon mga kababayan, sa nilabas ni Ramil Madriaga na sinabi nga ni Sara Duterte na itinanggi ni Sara na hindi daw niya kilala itong si Ramil. So, ngayon mga kababayan, sabi nga ng abogado ni Ramil, imposible naman na hindi kilala ni Sara Duterte si Ramil Madriaga, maraming mga personalidad, no, na nakasamang ka-video call. Ngayon mga kababayan, tanong ko lang ha mga kababayan, tanong ko lang. Maniniwala po ba kayo na ang isang simpleng mamamayang Pilipino ay maka-video call ng mga matataas na opisyalis ng gobyerno? Tanong ko kayo mga kababayan, basta-basta ka po ba na makasali sa isang video call, mga kababayan, kung ikaw ay hindi kilala? Pangalawa, mga kababayan, bukod sa hindi kilala, wala kang connection sa kanila. May possibility ba na pwede kang isama nila sa video call tapos 4 lang sila? Dito kasi mga kababayan sa inilabas na bagong ebidensya, na mga kababayan, sa inilabas kasi na bagong ebidensya ngayon ay ang kasama ni Ramil Madriaga sa video call si Sara, si Roque, si Jinggoy. So 4 lang po sila. So ngayon mga kababayan, napaka-imposible naman na ang isang ordinaryong tao na si Ramil Madriaga na hindi daw kilala ni Sara, bakit nila makasama 3 ni Jinggoy, ni Harry Roque at niya sa video call? 'Di ba? Blue Pilot, hello po. So ngayon mga kababayan, meron akong ipakita sa inyo na magugulat po kayo. Ha? Ayan, at kay Josh Emmanuel, no, ng Usamis, Lulaminda, Usamis. Ayan, may glove shoutout po sa iyo dyan. Sir Josh Manuel, no, sa Usamis, mayong gabi, no, sa mga Bisaya na to, nga kuandya ba? Oo. So ito mga kababayan, pakita ko po sa inyo para hindi po kayo magtaka at hindi kayo magulat. Ito po, saan ba yung volume nito? Lakasan natin. Ito, volume. Ito na. Ang umano'y tangka sa kanyang buhay sa piitan noong nagdaang linggo. Oh, ayan mga kababayan. Kung naalala nyo po, no, dito, kung makita nyo isang picture ng video call, Ramil Madriaga, Harry Roque, Jinggoy Estrada, at Sara Duterte. So napaka-imposible naman, mga kababayan, na makasama ni Sara, Harry Roque, Jinggoy si Ramil Madriaga sa video call. Pakinggan natin na mga kababayan. Actually mga kababayan, magsasalita po dito ang abogado ni Ramil Madriaga sa dulo banda. Pero dito po nagsalita kasi ito pong time na to noong March 3 ay may nagtangka po sa buhay ni Ramil Madriaga sa loob ng kulungan. Ma'am Martis Musni, hello po, sa Sirisa Force. Hello po. May mga litrato at video pa na inilabas ang kampo ni Madriaga na magpapatunay ng koneksyon niya sa kampo ng pangalawang Pangulo. Nako! Yan ang umarangkadang balita ni Maan Macapagal. Ayan na! Exclusive! Isinalaysay ni self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa mga ahente ng National Bureau of Investigation ang nangyaring pagtatangka sa kanyang buhay sa loob ng Metro Manila District Jail, Annex 2. Kwento ni Madriaga alas 5 ng hapon noong March 3. Palabas na siya sa koridor ng Annex 2. Napansin niya ang isang detainee na pasalubong sa direksyon niya. Nang bubuksan niya ang gate sa second floor ng dormitoryo, itinulak siya ng detainee habang tinutusok ng daliri ang tagiliran ni Madriaga. Sumigaw na siya ng tulong na mapansin niyang may bubuksan
bubunutin sa likuran ang Ma'am Rosario detainee. Vicin, Hindi hello po. kilala ni Madriaga ang detainee at May ayon sa t-shirt kanya, cake. puno ng CCTV ang lugar. Kaya't iniimbestigahan na ito ng NBI. Itinuro ni Madriaga ang umatake sa kanya sa 10 larawan ng mga detainee na ipinakita sa kanya. Dagdag pa niya, simula na maglabas siya ng salaysay noong Nobyembre, may mga nagsasabi sa kanya sa loob ng piitan na delikado Delikado. na ang kanyang buhay. May impormasyon din siyang natanggap na may kinalaman umano si dating Congressman Arnie Tevez sa pagpagtatangka sa si kanyang buhay. Tevez! Sinasabi ng ilang detainee at gwardiya na delikado ng kanyang buhay at may patong na sa ulo niya. Hindi na siya Nako! mapakali mula nang isiwalat niya ang nalalaman laban sa Vice Presidente. Kaya hiniling niya na mailipat siya sa NBI custody. Samantala, may mga hawak na patunay ang kampo ni Madriaga na magpapakita ng koneksyon umano ni Madriaga sa kampo ni Vice President Sara Ayan Duterte. na. Yung mga text messages na na-forward sa akin is nag-uusap sila sa basketball uniform ng team ng BPSPG. Then sabi ni Ramil, sasagutin niya na yung gastos ng uniform. Pinapa-approve niya ng last yung design ng uniform. I-invite ni Ramil yung team ng ombudsman nila Ryan Kilala. Magiging guest team sa basketball yung BPSPG. And hiningi rin ni Ramil yung bank account and GCash number. Oh, diyan pa lang mga kababayan na paano mo masabing hindi ka kilala at paano mo naman sabihin hindi ka kilala, ultimo yung GCash number, no? Ibibigay mo sa hindi mo kakilala, tapos kakausapin mo video call kasi gagastos bibili ng uniform sa basketball team. Di ba? Nako. Hi Kento, hello po sa iyo diyan. Kita niyo mga kababayan, kung hindi ito totoo at hindi ito tawag dito mga kababayan, tama itong affidavit ni Madriaga, di sana naglulumpasay na itong mga taong pinangalanan nila ngayon. Bakit si Sara lang ang nag-file ng kaso? At di ba mga kababayan, sa dinami-daming bumatikos kay Sara, bakit si Ramil lang? Bakit hindi niya nakasukasuhan si Trillanes, di ba? Si Trillanes, Diyos ko, napakaraming mga kababayan, napakaraming batiko sa kanila. Hindi ma-file ng kaso. Samantalang si Madriaga, porkit nasa kulungan, ginigipit. Yan ang totoo na political persecution. Yung mga sinasabi ni Harry Roque na political persecution daw ang gawa sa kanya, panggigipit daw ng gobyerno. Hindi totoo yun mga kababayan kasi sangkot siya sa pogo, sangkot siya sa land grabbing, sangkot siya sa human trafficking. Ang totoong political persecution, yung ginawa ni Sara na nakakulong na yung tao, kakasuhan mo pa? Bakit si Trillanes nga ilang taong bumira sa'yo for almost 7 years hanggang sa napakulong na ang tatay mo, hindi mo makasukasuhan? Diba? Bakit si Madriaga na nakakulong na ang ginasuhan mo? Bakit? Kasi walang kakayahang diba? Walang kakayahan na tawag dito, maghanap ng kakampi, walang kakayahan na diba? Tawag dito mga kababayan, walang kakayahan na lumaban kasi nasa loob ng kulungan. Yun ang mga kababayan. Diyos ko, mga kababayan. Continue natin, continue natin. Mga kababayan. Wait lang ha. Ito po mga kababayan. Bank account and GCash number ni Nolasco, hindi nila pwedeng sabihin hindi magkakakilala kasi yung mga usapan sa text messages na yon involve ang confidential fund, involve ang Senate inquiry. May video call din umano na magpapatibay sa salaysay ni Madriaga. Wala nang makikita na magkakakilala sila. Hindi ka makakapasok sa ganong video call na 4 lang kayo. And then sasabihin ni Attorney Roque, hindi niya kilala si Ramil. Sasabihin, diba? Tanong ko mga kababayan, paano mo sasabing hindi mo kakilala si Ramil? Wala kayong kaugnayan ni Ramil. Samantalang sa video call, 4 lang kayo. Ayan Sara, Ramil, Harry Roque at Jinggoy Estrada. Continue. si Sara, hindi ko kilala yan. Makikita mo bilang convener ng EC Pilipinas, kasama siya sa mga meeting na yan. Diyan hindi mo maitatanggihan na supporter ko lang yan. Imagine video call yan. Andiyan yung mga personalidad na katulad ni Atty. Roque, ni Senator Jinggoy. If you think socializing and Diba? GMC games, Nandyan yung mga personalidad. if you think social, Kasama si... mo lang ang ordinasyon. Ayan mga kababayan, paano mo sasabihin yan ngayon kasama ka ni Sara? Ayun
Kasama ka ni Sara, kasama ka ni Roque, kasama ka ni Jinggoy, video call, 4 lang kayo. Tapos sasabihin, hindi ka kilala. Ngayon, tanungin ko kayo mga kababayan, sino po yung ordinaryong Pilipino ngayon na nanonood sa akin na makipag-video call ura-urada kay Sara, kay Jinggoy at kay Harry Roque? Sige, tanungin ko kayo mga kababayan, sinong ordinaryong Pilipino na may access na maka-video call sa kanilang tatlo? Ultimo nga, si Yussi Claire Castro, hindi nga natin ma-video call. Ako nga, hindi nyo nga ako ma-video call eh. Diba? Tapos ngayon magsasabi sila, hindi kilala si Ramil, hindi kilala si ganito, hindi kilala si ganyan. Never namin naging ano yan. Never namin na naging staff yan. Sinungaling yan, hindi ko kilala yan. Ordinaryong tao, hindi kilala, hindi naging staff, hindi naging ganun. Diyos ko, mga kababayan. Diba? Tapos sasabihin na naman nila itong mga kababayan, edited yan, AI yan, edited yan. Nako, mga kababayan, sabi nga ni Vince Ayala, ninong ng anak, hindi kilala. Ayun pa nga eh. Yan pa nga mga kababayan, isa sa problema eh. Mga kababayan, ako. So, ang tanong ko ngayon mga kababayan, posible kaya na si Jinggoy Estrada ay isa sa maipapatawag sa impeachment ni Sara kapag si Ramil ay magsalita na? Ayan, puntahan sa Davao ang simbahan kung saan bininyagan ang anak. Ito pa, mga kababayan. Sa bagay, Sir Vince Ayala, pag pupuntahan mo yan, syempre itatanggi yan. Syempre, mga DDS yung nas Davao eh. Hindi ko naman sinabing lahat. Diba? Ngayon mga kababayan, pwede nilang itanggi yan. Baptismal lang naman yan eh. Diba? Sir John Dino Tuazon, hello po. Baptismal certificate. Ang problema lang kasi dyan, meron ba? Ayan na, kung di kilala, walang dapat ikatakot si Lustay. Kaya nga Sir Kenry, di ba? Dyan magaling DDS pag totoo sasabihin edited or AI, di ba? Ma'am Ninita Umali, ganyan sila. Sasabihin AI na naman yan, edited na naman yan, kwentong Trillanes, script ni De Lima. Yan ang sasabihin nila mga kababayan. Hay, naku talaga. Ulit-ulitin mo yan, Kent, story ni Madriaga dahil idiin ni Palito na anong Palito? Na di kilala ni Lustay at di siya naninira lang. Sabi ni Ma'am Mercy. Naku, sa totoo lang, mga kababayan, di ba? Di ba, Sir Kenry? Puro kasinungalingan talaga si Lustay. Naku, Diyos ko mga kababayan, paano AI yan i-video call? Hindi, sa AI mga kababayan, pwede naman tayo gumawa ng ganyan. Sa AI. Pero ang problema lang kasi dyan mga kababayan, paano nga kung doon sa cellphone ni Madriaga, nandoon yung group chat na yan. Tapos kapag binuksan mo, lalabas yung mga messages doon. Kasi mga kababayan, ganito yan. Sa group chat na yan, kahit pa i-kick mo yung member dyan, hindi natin alam mga kababayan kung sino ang moderator or manager sa group chat na yan. Kasi kung si Madriaga ang manager sa group chat na yan at inad niya lang si Harry Roque, si Jinggoy, si Sara, so madaling salita, siya lang ang may karapatan mag-kick niyan at siya lang ang may karapatan na magbura. Kahit mag-leave sila sa GC, nandun pa rin yung mga mga kababayan, yung mga old na messages nila. Nako, hindi nila yan maitanggi mga kababayan. Maliban na lang kung si Ramil Madriaga ay isinali lang dyan. Pero pagkakaalam ko mga kababayan, ang gumawa ng group chat na yan, ayan, Kino Garcia, hello po. Ang gumawa ng group chat na yan, sa pagkakaalam ko, si Madriaga lang kasi hindi naman marunong si Sara. Si Sara, hindi na hindi marunong sa mga ganyan-ganyan eh. Lalo naman si Jinggoy, lalo si Harry Roque, hindi yan marunong si Harry Roque sa mga ganyan-ganyan. Si Madriaga ang isa sa gumawa niyan kasi siya ang nakalagay dito, Ram Madriaga, Isip Pilipinas. Ayan may nakalagay dito So ibig sabihin mga kababayan, ang may hawak dito or moderator, tawag doon, may tawag dyan moderator bang tawag sa group chat, yung pinaka gumawa, mga kababayan. So baka admin siya sa GC. Ayan nga, Ma'am Libby Zamora, di ba kapag admin ka sa GC, hindi ka basta-bastang
ikaw yung founder or admin, hindi ka basta-bastang matanggal dyan. Maliban na lang kung kahit mag-leave si Sarah, si Jinggoy, si Harry Roque at iba pang mga panauhin sa GC na yan, kahit mag-leave sila dyan, mga kababayan, nandun pa rin, no, sa GC kung si Ramil Madriaga ang admin ng GC na yan or founder. Nako po, pag member hindi pwede, o di ba? Kahit mag-leave ka diyan, makikita naman doon, Kent Garcia leave the group or leave the GC o group chat. Lalabas pa rin yung mga old messages ninyo. At meron pang lumabas diyan mga kababayan sa GC nila na may utos itong si Lustay na tirahin si PBBM tapos 50,000 per group. 50,000 pesos ang bayad. Tirahin lang si Marcos. Siraan si Marcos. Utos ni Lustay. Sabi nga ni Ramil Madriaga, copy po. Copy po. Sabing ganon. Diba? Sabi ni Ma'am Jocelyn Barcina, Kent, nawala ang cellphone ni Ramil, 3. Totoo ba? 'Di ba, mga kababayan? Totoo ba nawala, Kent, nawala nga daw yung 3 CP ni Ramil sa korte? Naku, Ma'am Jocelyn Barcena, paano po ba? Gaano katotoo yan? Mga kababayan, totoo ba? Sinong nagsabi? Nasa balita? Para hindi ko naman ma'am, ang galing na lang sumuot ng maskara na akala mo ang lilinis nila. 'Di ba? Totoo ba 'yon, mga kababayan, na nawala daw yung 3 cellphone ni Ramil Madriaga? Pagkakalam ko hindi 'yun mawawala eh. Kasi nasa Manila trial court ng kalagay daw. Kaya kung sakaling hindi makita yung phone ni Madriaga, di ba pwedeng makita sa SIM card kung saan niya binili? Actually, hindi po makikita yung cellphone ni Madriaga. Wala na pong kinalaman yung SIM card doon. Paano nawala ang CPE? Nasa korte yan. Hindi yan mawawala, mga kababayan, no? Yung cellphone ni Madriaga, hindi mawawala yan. Kasi nasa Manila trial, nasa Manila, di ba, mga kababayan, nasa Manila court, mga kababayan, hindi ko alam tong tawag dito kung nasaan. Basta pagkakaalam ko hindi siya nawawala. Hawak lang siya, mga kababayan, ng trial court, no? Mga kababayan, bakit wala ang comment ko? Sabi ni Jaimo Sheila, hindi ko po alam. Pwede yan ma-retrieve sa telco. Actually, mga kababayan, hindi naman siya wala namang kinalaman ang SIM card dito sa Messenger, sa video call. Wala namang kinalaman yung SIM card. Ang problema lang, mga kababayan, ganito po ang nangyari. Kahit sabihin nila na nawala ang cellphone, mga kababayan, meron pang asawa si Ramil. May kapatid si Ramil. So ngayon, si Ramil Madriaga, sa madaling salita, imposible naman, mga kababayan, na kapag merong duty or trabaho or mission si Ramil, imposibleng hindi niya sasabihin sa asawa na nandito ako ngayon, inutusan ako ni MC. Nandito ako ngayon, inutusan ako ni Sarah. Imposible namang hindi siya magpapaalam sa asawa niya. Imposible namang hindi niya ka-chat mga kapatid niya. 'Di ba? Kasi, mga kababayan, kung wala man doon sa cellphone, ang ebidensya, kung mawala man ang cellphone, nandun ang kanyang asawa. Siyempre, may asawa kang tao. Siyempre, tatanungin ka ng asawa mo, Labs, Hanipay, Sweetipay, Bogbilat, Bogutin, Dakugutin. Di ka gano'n. Sa may yung tawagan ninyo, o pangit, maut, dugyot, manyak, di ba? May mga ganyan-ganyan. Sweetipay, o honey, my love, so sweet. Ang problema, mga kababayan, syempre magpapaalam, may asawa ka, magtatanong eh. Di ba? Manyak, manyakol ka, mangkanor, ikaw naman dyan, Delilah, burikat, di ba? Ganyan mga tawagan minsan kapag mga matanda na. Minsan nga, pagka gumaganon, love, tanda-tanda mo na, may banig ka, tigilan mo ako. Di ba? May ganyan. Imposible naman, mga kababayan, hindi magpapaalam si Ramil sa asawa.
Siyempre, gaganon yung asawa ni Ramil. My love, honey pie, sweetie pie. 3 araw na ako walang dilig, nasaan ka na? Oh, di ba? Siyempre, magre-reply yan si Ramil. So, okay lang yan, honey pie, sweetie pie. Pag uwi ko dyan, magera tayo, bakbakan tayo yan. Andito lang ako sa may Katarungan Village, naghatid. Oo, 1 billion to, sinakay ko sa van. Inutusan ako ni MC. Ihatid ko daw sa Katarungan Village. Oh, di ba? Tapos, pagka next week, honey pie, sweetie pie. Diyos ko, 1 linggo na ako walang dilig. Oo, matutuyot na ako nito. Hayaan mo, sweetie pie, pag uwi ko next week, inutusan lang ako, nandito ako sa bar ng Quezon City, naghatid ng 35 million. Diba? Imposible naman, mga kababayan. Napaka-imposibleng hindi gaganon si Ramil. Tigil-tigilan yung ako. Siyempre, ang sabi, saan ka na naman, honey pie, sweetie pie? Baka 1 linggo ka na naman hindi uwi. Hayaan mo, honey pie, sweetie pie, ipunin mo lang, tiisin mo yung kati mo. Andito lang ako ngayon sa parking lot ng ombudsman. Naghatid ako ng isang duffel bag na may 35 million laman. Di ba, mga kababayan? Sabihin ninyo sa akin, hindi totoo yan. Di ba? Napaka-imposible si Romel Madriaga hindi magsasabi sa asawa kung nasaan. Hindi magsisend. Tapos sasabihin ng asawa, sige nga, send ka nga picture para maniwala ako. Miss na kita, City Pie. Ayan, nandito, ayan, ito pera, ito, bag yan, bag, laman, double bag yan, 35 million laman yan. Naniwala ka na, kiss mo na, di ba? Imposible, tigil-tigilan nyo nga ako, mga kababayan. Di ba, Ma'am Ana Fiaco Zalim, imposible, mag-asawa kayo. May asawa kang tao, siyempre magpapaalam ka, siyempre ang asawa magwa-worry yan. Saan ka ngayon, sweetie pie? Bakit hindi kita makontak? Sorry, sweetie pie, nandito kasi ako ngayon sa parking lot ng Mega Mall. Bakit? Anong ginawa mo dyan? Ito, pahinga lang, kakatapos ko lang mag-deliver sa sa duffel bag nun sa parking lot. 35 million yun, utos ni Lustay. Imposible! Di ba? Maraming paraan. Mga kababayan. Ako pa ba? Sus! Tigil-tigilan nyo nga ako, mga kababayan. May asawang tao yan. Imposibleng hindi niya ipapaalam sa asawa ko saan siya pumunta. Tapos syempre kung ang sahod niyan weekend, syempre magchat-chat yan. May group chat yan, magkakapatid, magkakapamilya. Sasabihin ni Ramil, mga tol, tol, si Airpods, dito sa bahay ngayon. Bakit, tol? Punta kayo, kakasahod ko lang. Gaita tayo, tagay tayo. Ikaw dala pulutan, tol, bili. Daan ka dun, tol, Andox, tol, bili ka, limpo, barbecue, tapos pitcho, tol, tapos lechon manok, 2, tapos sabayan mo na rin na soft drinks, tol, kasi 90 lang naman ang soft drinks sila dyan, kamura, basta makaabil ka ng 1,000 pesos, may libreng soft drinks dyan, tol. Imposible. Tapos magkikwentuhan yan sila ngayon habang nagtatagay. Grabe yung pinadeliver sa akin ni BP, tol. Bakit? Million, tol. Galing sa confidential funds yun, tol. Tapos, pagka madaling araw, tumawag, tulululot. Sir Ram, hello, Sir Ram. Gusto kang kausapin ng asawa ko, Sir Ram. Bakit? Kuya Ram, pwede bang puntahan mo yung sa Cavite, yung magnetic lifter? Kunin mo yung mga bag ng shabu bago tayo maunahan ng PDEA. Baka mahuli pa ni Jimmy Guban yan. Kunin mo nga doon yung magnetic lifter na pinadala ni Michael Yang, kunin mo. Sino may utos? Asawa ni Lustay. Di ba? Hindi totoo? Paano mo utosan kung hindi mo kakausapin? Message lang? Tigil-tigilan nyo nga, kababayan. Si Ram. Si attorney, sasakyan. Si attorney kunting, sasakyan. Ano bang English ng sasakyan na konti? Yung few, tapos sasakyan. Truck. Tapos few. Si attorney, truck few to. Sasakyan na konti, inuutusan kita na kunin mo yung droga sa magnetic lifter bago maunahan tayo ni Jimmy Guban. Tapos sasabihin, copy sir. Sige sir, bukas sir. Tapos patay. Mga tol, Airmats, tol,
Mahal. Inutusan na naman ako. Oh. Alam mo, sakit ng ulo ko. Day off ko ngayon eh. Malaki-laki bonus nito. Bakit? Day off ko ngayon. Pinautusan ko. Puntang Cavite. Kunin ko daw yung shabu sa magnetic lifter kasi baka maunahan tayo ng Pidea at ni Jimmy Guban. Tigil-tigilan nyo nga ako, mga kababayan. Imposible wala mga ganyang pangyayari. Di ba? Utos yun ni sasakyan na kunting sasakyan, si attorney kunting sasakyan. Asawa ito ni Lustay, ako si attorney kunting sasakyan. Kunin mo yung mga shabu doon sa magnetic lifter. Na? Yan yung sabi. Mga kababayan, bakit? Nakikita na magkakakilala sila. Hindi ka makakapasok sa ganong video call na 4 lang kayo. And then sasabihin ni Atty. Roque, hindi niya kilala si Ramil. Sasabihin ni Pipi Sara, hindi ko kilala yan. Makikita mo bilang convener ng EC Pilipinas, kasama siya sa mga meeting na yan. Yan, hindi mo may tatanggihan na supporter ko lang yan. Imagine video call yan. Andiyan yung mga personalidad na katulad ni Atty. Roque, ni Senator Jinggoy, isasama mo lang ng ordinary. So magpapatunay yan, magkakakilala sila despite the denial ni Pipi Sara. Handa si Madriaga na humarap sa impeachment proceeding laban sa pangalawang Pangulo. Ako si Maan Makapagal ng PRTV. Umano'y tangka sa kanyang buhay sa piitan noong nagdaang. Diba? Kasama mo si Jinggoy, si Sara, si Harry Roque, tapos mag-video call kayo 4. Ayan mga kababayan, hindi kasi malalakihan eh. Mag-video call kayong 4. Ayan magkakasama kayo. Bihira yung ganyan, mga kababayan, napaka-imposible. Ordinaryong tao. Diba? Naku, Jinggoy. Sumabit si Jinggoy. Diba? Sir Kent, minsan yung ganyan top secret din. Diba? May top secret pero walang secret sa asawa. Sa asawa mo, hindi mo masisikret yan, mga kababayan. Ang asawa mo, kahit sabihin mo meron kang misyon na secret, ang asawa lang ang bukod tanging pwede mong pagsabihan ng sikreto kasi kayo lang naman dalawa. Di ba meron nga kayong sinumpaan sa simbahan, till death do us part. Sa pagod, sa hirap, sa gutom, sa sarap at sa ligaya, mamahalin mo ba siya? Sa kabila ng pagkagutom, pagkauhaw, till death do us part. Di ba? I do, Father, I do, Father, I do. Sige, Father, I do. Kiss the bride. Tapos. Diba? Ay, nako, mga kababayan. Ayan na nga tayo. Hala, patay ka diha, mga kababayan. Kasali si Jinggoy sa video call. Isa ata mo patawag sa impeachment trial yan.